Mag-inspection po sa inyo yung ano eh. Sir, basic na sanitahan. Kaso wala sila dito. Mag-request lang sila sa so yung payment nyo ay para sa foods at saka sa mag-train at sa ibang gagatos sila. Sabi ko kay attorney 1,000 na lang at sinili para Sa Mamog po. Randy Aragoza. Asa Teresa rin. Aaron Francesco Carullo. nung ating lecture, magbibigay lang kami ng 1 to 10 na exam, kaya makinig po kayo. Para magbibigay po kami ng certificate ng completion at saka yung participation. Ibig sabihin, pag nakapasa po, completion. Pag hindi pumasa, participation. Ano po? Kasi pag yung hindi nakasagot doon, ibig sabihin, hindi makakabuhay. Kaya po, gano'n. Kaya tatandaan niyo po yung mga ine-lecture, hanggat maaari magsulat kayo para matandaan. Should you recheck for a pulse when you are performing rescue breath on an unconscious patient with pulse? How often should you recheck for pulse when you are performing rescue breaths on an unconscious patient with pulse? Letter A, every 45 seconds. Letter B, every minute or every 1 minute. Letter C, every 2 minutes. And letter D, every 4 minutes. Ito sumunod na senaryo. Checking for pulse every 2 minutes allow for approximate 7 to 8 cycles of CPR without interruption, while still permitting the healthcare provider to assess the state of patient. Yun yung senaryo ha. Ito yung question. Which of these answers appropriately describes how to perform chest compression on an adult? Which of these answers appropriately describes how to perform chest compression on an adult? Letter A, using one arm pressed to 1/3 depth of the chest. Letter B, palm placed middle line on the lower 1/3 of the sternum. Palm placed in the center of sternum above the nipples using both arms. And letter D, compressions should be slow to allow for full recoil. A, B, C, or D? Tapos, go. Mouth to mouth and nose. Ngayon, pag yung minsan, pag yung sa ospital, barado na talaga, pinuputas yung gano'n. Dito, binibigyan ng CPR. So, kung kita, gagamitan nyo lang siya nito. Pag gano'n, kasi pag ganito, sobrang laki. So, nakaganyan siya, hawak mo siya sa bibig, mas maganda kung nalagay niyo sa ganito nyo po, ito, tapos nakaganon sa bibig ka na. Ganyan. Tapos kung kita niyo siya, ganun lang. Okay po ba? Ngayon, kung bumaon siya, i-slap nyo na po ng ganyan sa pagkitang po ng palikpik natin sa likod. Pag ganun. Ibubukan nyo rin po yung bibig, islap na po pag ganun. Okay? Ngayon, titingnan nyo kung lumaglag o kaya kaligtarin nyo kung makukuha nyo na. Lalabas yun.
So sa bata, ganun din ang ginagawa. Pag ganun din. Kung sa adult naman, Heimlich maneuver. Paano ba yung si Heimlich? So, yung dominant na kamay natin, lalagay natin dito sa pinaka baba, dalawa, ganon. Prepare sa inyo pumapag ganon. Ganon, masakit po yun. Ngayon, kung mataba, pwede nyo siyang isandal sa pader, pag ganon. O kaya, sa baba, pag ganon. Sa buntis, pwede rin. Gagawin. Siyempre, mamapatay yun. Pag yung bubululan. Talagang mariris yung pulso at saka yung tamang pagbigay ng hangin. So, nagbibigay Nanood ako, dapat naka-parallel kayo sa victim. Hindi kayo nakaganyan sa victim. No? gigitnaan nyo yung pinaka-center. Sternum. Nakaluhod kayo ha. Ayan, kung wari, mukha naman nakaluhod. Nasa, para po makuha niyo yung gitna, dalawang daliri sa ilalim ng nipple line. O, sabihin natin sa utong, sa ilalim ng utong. Di, huwag na yun. Kasi pag minsan matanda, mababa na Sa yun. ilalim sa ilalim nito. Sa ilalim ng Nga, breast. ganyan naman isa eh. Huwag niyo pong lagyan dito sa ilalim. Hindi tandaan niyo po, Minsan sa sternum. sternum to, ha, gitna. Huwag sa nipon. Huwag dito. Huwag dito. Gitna. Dito Okay, po. nagpapalit eh. Kasi pagka hindi sa sternum natapat yan at dito sa rib cage, possible pag mag-fracture yan, tatama sa lungs or sa heart. Yung ma-fracture. So, dapat sternum. Sa gitna. So, parallel. Kung wari, nakaluhod. Nakaluhod to, ha. Para man nakaluhod. Tapos, ang depth, Gitna. ang depth niya ay 2 inch to 2.5. Yung pressure hindi po manggagaling sa siko, kaya bawal po yung nakaganyan. Huwag niyo ibabaloktot yung ganito niyo pag nagpapampa. Basta nakaganyan, Diretso ito, lang siya. dito ang pwersa para... Ang pwersa po sa balikat, Ano eh? hindi sa siko. Tapos huwag kayong mag-headbang. Yung gumagano din kayo, kasi may tendency kayo mahilo. Maging rockstar kayo, rockista. Pangalawa, Sasayaw naman. huwag kayong ano yung ginagawa ng iba? Yung nag-8. Sumasabay. Kapag gano'n, sabay Ito, maaaring ma-damage yung balakang nyo, maaaring magkaroon kayo ng problema sa pagtayo. No? So, yung pressure, hindi kayo makapagbibigay ng tamang depth at speed sa pagbibigay ng CPR. So, dapat ang pressure galing dito para hindi kayo mapagod. Kasi once na ginawa niyo yung mga mali, kasabihin niyo, pagod na ako. So, kung ang pressure na galing sa balikat, hindi sa siko, quality yung CPR na maibibigay nyo. Magbibigay nyo tamang lalim. Okay? Mamaya, i-demo natin yan. Ganyan. Okay? Ibubukan niyo yung dito ah. Okay. Tapos, para ma-check nyo yung kung may breathing siya, Check pulse na. Hindi. Directed ka. check pulse dito sa carotid area. 10 seconds. Okay? Pag na-check nyo, 10 seconds wala, at wala rin breathing, diba? Hindi kayo dito, may ups and down ng ng chest. Wala kayong nararamdaman. Okay. Pag wala na yung lahat, yung dalawang na yun, breathing and pulse, start na kayo ng CPR. Agad-agad. So, parallel. Okay, parallel. Tapos, nakalock ang siko, ang pressure manggagaling sa balikat. Tandaan nyo, inuulit ko, huwag kayong magsi-CPR ng ganyan. Minsan kasi, yung iba ganyan mag-CPR, walang pressure. Dito lang po nanggagaling ang pressure, tsaka dito.
So hindi nyo magagawa yung tamang CPR, kaya dapat po nakaparallel kayo ang pressure sa balikat. Kaya po dapat Ang nakalood. pag-check po ng breathing, ang pulse ay 10 seconds. Pulse. Habang kine-check nyo yung pulse, i-check nyo na rin yung breathing sabay. Ganun na kayo. Gagawin Pag nyo yung mga... nararamdaman nyo yung walang piso, diretso na po kayo. Yung pag-pump natin, tandaan nyo, 30 is the Pag-approach nyo sa victim, una, consent. Ako po si, marunong ako mag-CPR, pwede po ba ako tumulong? Okay? Pag nakapagpakilala na kayo, doon, nakaganto ha, check, di ba? Check. Hey, are you okay? Hey, are you okay? After nyo ma-check, tawag kayo ng tulong. 911. Ganun na lang. Okay? Pagkatawag, check nyo na sabay ang, sabi mo na kayo tumingin. Check nyo sabay ang, breathing. Ha? Paano? Head tilt, chin lift, ang itong daliri, nasa carotid, 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. After 10 seconds, after 10 seconds, Thank you, Brad. Thank you. nakatingin pa ba? Apo. Okay. Okay. Ano sabi? Dominant part ng kamay. Dito ha. Ulit. Kaganyan. Naka-parallel kayo saan? Sa victim. Nakatingin kayo sa mukha ng victim. So 2 inch, 2.5. Nakalak ang siko. Ang pressure manggagaling sa balikat. Walang nakabalungtod. Walang nakabalungtod, walang nakaganyan. Walang mag-headbang, headbang, saka walang gaganton. Okay? Tandaan nyo na? May makikita kayong ilaw sa side. Dapat dalawang kulay green. Naririnig nyo? Okay. Gagawa tayo ng hands-only CPR. Kasi yung 30:2, yun ay ginagawa ng dalawang responder or merong ambubag. Pagka sinabi, pwede, hey. Okay, check. Tawag mo na. Call. 911. Okay, check the pulse. Kaya baliktad ang kamay. Sa kabila. Hindi, yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No pulse of breath. Ready for CPR. Ready. Go. Tayo mo umakit. Yan. Okay. Ganon. Hintayin nyo mag-recoil. Okay, stop. Check the pulse, tapos recovery position. Okay. Magpasok ka lang po sa loob ng bag yung Okay. Check the pulse, check the breathing.
Kuya, baliktad. Dito ka tumingin. Dito ka tumingin. Yan. Dito, ito tingnan mo. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No pulse, no breath, CPR. Ready? Ready? Wala pa, wala kang go. Ready? Go! Ate, masyado mabilis. Pag-ano na ko. Pero tignan mo yung kamay mo. Wala kang pressure. Tiglupin mo yung kamay mo. Ito yung kapag mo. Tapos patungan mo yung sa kamay. Taka ganun. Kabila. Hindi nakagano'n parehas. Yan. Yan. Balong. Kaya magana mo ng konti. Yan. Ganyan lang. Maintain mo yung ano. Sir, ito di bumaba yung ilaw. Baka nag-damage na. Sige kuya, maintain mo lang yan. Okay, stop! Check the pulse, then recovery position. Kuya, balik yung kamay mo. Oh, recovery. Next. Recovery position. Next.